Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Welcome po tayo sa ating weekly Bible study here in our Facebook page, Messenger of the North. Pagpasensyahan po, medyo delayed ang ating program. There was a bit problem with our live streaming a while ago. But let us praise the Lord. Let us thank the Lord for giving us another day to have once again our program today. And we would like to welcome as well our speaker today, none other than Brother Joe Mark Gonzalez. And to start our program, mga kapatid, mga kaibigan, let us have our opening prayer to invite the presence of the Holy Spirit. So let us bow our heads. Dakila namin Diyos, sa manaming makapangyarihan ng tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit. Sa umaga pong ito, Ama, nagpapasalamat kami o sa tanghaling ito na kami po yung binigyan ng pagkakataon na mag-aaral muli sa oras na ito. Masa kami na yung paggabayan ang aming tagapagsalita at ang programa din po maging successful. Patawarin po kami sa mga nagawa namin kasalanan sa pangalan namin tagapagligtas ng Jesus. Amen. Anyway, good noon sa ating pong mga kapatiran, mga kaibigan dyan na nananghalian ay kasabay po ng ating panananghalian sa ating physical na pagkain ay tunghayan din po natin ang ating spiritual na pagkain sa mga oras nito. And in this program, we will also be having a prayer request section. So if you have anything that you want to be prayed for, just kindly submit your message sa ating pong comment section po dyan sa ating live stream today. So in this program as well, we will hear a message from a song. Bago po natin mapakinggan ang mensahe na mula po sa ating kapatid na si Brother Joe Mark. So let us first enjoy a message of song. Knowing the great delay, Jesus, my
Kaya magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Uh, Medyo mahina po at ang signal ng ating pong uh, technical team sa tanghali pong ito. Subalit pasalamatan po natin ang mensahe ng awit na atin pong napakinggan sa tanghali pong ito sapagkat ito po ay may kinalaman sa uh, atin pong pag-aaralan, no, sa tanghali pong ito. Napakaganda nga po ng uh, awit na sinasabi po doon, no, na low in the grave he lay, Jesus the Master. No? So, si Kristo po, no, yung namatay at muling nabuhay. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong pag-aaral sa tanghali pong ito. At ang pag-aaralan nga po natin sa tanghali pong ito ay patungkol po kay Heso Kristo. Okay? So, ayan po. So bago po tayo dadako sa ating pong pag-aaral, ay maikling trivia lang po tungkol po sa atin pong pinag-aaralan sa tanghali pong ito. So, ang pangalan po na uh, Jesus or Jesus Christ or yung Jesus, kung titingnan po natin sa dictionary, sa Greek ay Jesus. No, nang ibig sabihin po ay Savior, no, o tagapagligtas, no. At sa Hebrew naman po ay tinatawag po na Yahshua. Okay, so yan po ang ilan po sa mga trivia natin patungkol po kay Jesus Christ. So alam naman po natin na si Jesus Christ o si Jesu Cristo ang bugtong na anak po ng ating Ama na nasa langit. So Jesus Christ is the living Son of God or buhay na anak ng Diyos. No? At ang sabi nga po sa John chapter 3 verse 16, sa Juan kapitulo 3 versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang si Kristo, no, siya po ang bugtong na anak ng Diyos, bugtong na anak ng Ama, kaisa-isang anak, no, ng ating Ama, no? Yan. At sa Hebreo kapitulo 1 versikulo 3, ang sabi po, palibhasa'y siyang uh, palibhasa'y siya'y sinag o palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mabagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawa ng paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Kumbaga si Jesus Christ siya po yung express image of God or uh, sa ibang uh, salita, no, ay kaya sinabing express image of God or imahe ng Diyos sapagkat kung ano po yung karakter ng Diyos, no, uh,
yun po ang nakikita kay Kristo. No? So, ang sabi po naman po sa John chapter 5 verse 39, kaya saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. O kaya nga, tulad nga po ng napag-aralan po natin, no, sa unang topic po natin na tungkol po sa Biblia, ay pinapayuhan po tayo, inaanyayahan tayo ng Panginoon na saliksikin po ang banal na kasulatan. No? Kaya nga, bakit kinakailangan po natin na saliksikin ang banal na kasulatan? Sapagkat ito po ang nagpapakilala kay Kristo. Kung nais po natin na kilalanin si Kristo, no, ay kinakailangan po natin na saliksikin ang banal na kasulatan. Yan. Okay? So, alam naman po natin na si Kristo ay namuhay sa langit bago pumarito sa lupa. No? At ang sabi nga po sa John chapter 17 verse 5, o Juan kapitulo 17 versikulo 5, at ngayon, Ama, luwalatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kaya, Kristo, kasama niya po ang Diyos Ama bago pa man nalalang ang sanlibutan. No? At sabi naman po sa 1 Kapitulo 6, versikulo 38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So, alam naman po natin, lalo na sa kasaysayan, na si Kristo po ay bumaba sa lupa mula sa langit. Siya po ay nagkatawang tao. No? At sa John chapter 8 verse 58, sabi po, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako. Okay, so yan po yung mga talata na nagpapatunay na bago pa man lalangin ang sanlibutan, no, ay si Jesus po ay nag-exist. No? At sabi nga dyan sa John chapter 8 verse 58, na bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. So yan po ang sinabi, no, ni Jesus Christ nung siya po ay nandito sa lupa. Siya po ay nagpakilala, no, bago pa ipinanganak si Abraham, no, ay sabi niya ako nga. Ibig sabihin, siya po ay nag-exist. So, uh, sa madaling salita, si Kristo po, siya po ang, sabi nga sa Revelation na I am the Alpha and Omega. No? So, yan po, mga kapatid, mga kaibigan. Sa John chapter 1, verse 1, ang sabi naman po, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Kaya, yung salita po dyan na sinasabi ng pasimula, no? Nang pasimula pa lamang, no? Ay kasama na ni Kristo ang Ama. Yan po. So, John chapter 1 verse 1. Okay. Dako po tayo sa next slide. No? So, si Kristo po rin po ay manlalalang ng lahat ng bagay. Yan. So, ang sabi po sa Hebrews chapter 1 verses 1 and 2, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman siya nasa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. So, ang Panginoon po na si Jesucristo, no, ay kasama po siya ng Ama at ng Banal na Espiritu sa panahon po ng creation. Kaya ang sabi nga po diyan sa talata, no, nasa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Kaya si Kristo rin ay tinatawag po natin na creator or manlalalang. Manlalalang ng lahat ng mga bagay
Sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 17, sa rin pong talata na ito ay isa rin itong patunay, no, na si Kristo po ay manlalalang. Sabi nga po dyan na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mabagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan ng mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Kaya kung di dahil sa atin pong Panginoon, ay wala po tayo. Dahil sa Kanya ay nalalang po lahat ng mga bagay, lalo na po tayong mga tao. Sa John chapter 1 verses 1 to 3, pinabasa na po natin kanina ang verse 1. Sa talatang 2, ang sabi po dito, ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala. Kaya pasalamatan po natin, no, ang Panginoon, no, dahil sa Kanya ay nalalang po lahat ng mga bagay. Dahil sa Kanya, buhay po tayong mga tao. No? Yan po, ang mga kapatid, mga kaibigan, mga talata na nagpapatunay na si Kristo po ay manlalalang. Okay. So sa next slide po, kaisa ng Diyos Ama. Okay. So ang sabi po sa John chapter 10 verse 30, sa 1 Diyos, Kapitulo 10 versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. Okay? So tulad nga pong napag-aralan po natin nung nakaraang uh, live stream po natin, no, sa panguna po ni Pastor Jess, no, sabi diyan, ako at ang Ama ay isa. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabing iisa, ay isa talaga sila. No? Na kumbaga, mayroon kasing mga naniniwala, no, sa tinatawag po natin na oneness. Pero ang ibig sabihin kasi dyan na ako at ang Ama ay iisa, no? Tulad nga po ng napag-aralan natin, ay iisa po ang kanilang layunin. No? So, iisa po sila sa layunin. Kaya, uh, nung panahon nga po ng paglalang, sabi nga po doon sa Genesis chapter 1 verses 26 and 27, no, na let us make man into our image. Sabi nga doon, let us. So, ibig sabihin, sila po ay magkakasama. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. No? So, yan po. Ako at ang Ama ay isa. Kumbaga, kung ano ang kalooban ng Ama, yun din po ang sinusunod ng anak. Kaya sila po ay iisa. No? Iisa sa layunin, no? Iisa lahat, no? Sa lahat po ng aspeto, sila po ay magkaisa. Yan. So, sa John chapter 1 verses 1 and 14 naman, pinabasa na po yung talatang 1. So, sa 14 po tayo. Ang sabi nga po ay, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi nga po dyan sa talatang 1, no? The word was God sa Ingles. Sa Tagalog, ng pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay wala po tayong baga walang tinutukoy na word dyan or berbo, kundi ang Diyos, no? Ang ating Panginoon na si Yesu Cristo. No? Okay, so dadako po tayo sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ang sabi po, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kahanan. So, sino po ang nagsasalita dito, mga kapatid, mga kaibigan? Mga kaibigan. So, wala pong ibang tinutukoy, walang ibang nagsasalita dito, kundi ang Ama.
So sa talata pong ito ay tinawag ng Ama ang kanyang anak na Diyos. Meron po kasing mga naniniwala na si Kristo daw ay tao lang. Pero si Kristo ay Diyos din. No? Sabi nga dito sa Hebreo 1:8, tinawag ng Ama ang kanyang anak na Diyos. Kaya ang nature po o likas ni Kristo ay dalawa. Ayan, Diyos at tao. Pero nung siya po ay nandito sa lupa, siya po ay nagkatawang tao. So, sabi nga po sa talata 14 no, ng Juan Kapitulo 1, si Kristo po ay nagkatawang tao. At nagkatawang tao ang berbo. Yung berbo na tinutukoy po dyan, walang iba kundi si Kristo. Okay? So yan po ang sabi at nagkatawang tao, ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Okay, dako po tayo sa mga hula. May mga hula patungkol po sa kapanganakan ni Kristo. Okay, so ang sabi po sa Isaiah Kapitulo 7, versikulo 14, ang sabi po dyan, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang dalaga ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Okay? So, sa sulat pa lang po no, ni Propeta Isaias ay meron na ring hula ng patungkol po sa kapanganakan ni Kristo na atin pong tagapagligtas. So, ang sabi po dyan, ang kanyang pangalan ay tatawagin na Emmanuel. So, kahit sa Micah chapter 5 verse 2, ang sabi po dyan, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya ang tagapagligtas no, ay wala pong ibang panggagalingan. No, sabi nga po dito, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata. So magmumula po sa Bethlehem, sa lahi po ni uh, Judah or Judah, no? Sa tribe of Judah, galing po si Jesus Christ. Okay, so sa Isaiah chapter 9 verse 6 naman, sa Isaiah Kapitulo 9 versikulo 6, ito pa yung isang sinulat pa ni Propeta Isaias, no? Na sabi niya, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Kaya napakarami pong pwedeng itawag no, sa ating pong Panginoon na si Yesu Kristo. Sabi nga po dyan sa Isaiah chapter 9 verse 6, na ang ating Panginoon na si Yesu Kristo ay kamangha-mangha. No? Talagang kamangha-mangha dahil napakarami pong ginawa ang Panginoon na kamangha-mangha. No? Nung siya po ay nandito sa lupa ay napakaraming himala no, na ginawa si Kristo. Nagpagaling na mga may sakit, no? Na ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay na kalakad. Okay? At ang mga ang patay na buhay, katulad po ni Lazaro. At yung tubig no, ay naging alak. Pero yung alak po na natural na ubas, no, purong ubas. Napakaraming himala ginawa ng Panginoon. Siya po ay nandito sa lupa. Okay, so tagapayo din. So si Kristo ang pinaka the best na counselor po natin, mga kapatid, mga kaibigan. Tagapayo ng ating pang-araw-araw na buhay. Okay, so sabi rin dyan ay makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama,
Pangulo ng Kapayapaan. Kristo ay tagapagpayapa. So, marami pong characteristics na mababasa po tayo tungkol kay Jesus Christ. Yan po sa Isaiah chapter 9 verse 6. Okay, so dako po tayo sa okay, so basahin po natin ulit yung Isaiah chapter 7 verse 14, no? Sa second part, ang sabi po dito, narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. So, sabi po dyan, isang dalaga. Isang dalaga. So, si Kristo po, no, ay nanggaling, pinanganak sa pamamagitan po ng isang birhen na si Maria. So, si Maria at si Jose, hindi pa man po sila nagsasama, no, ay binigyan na po ng anak. So, sa kanya, dadaan, no, gagaling Kristo, mga kapatid na kaibigan. So, yan po, napakamangha din ng kanyang pagkapanganak. No? Dahil hindi man nagsama itong si Jose at Maria, pero meron na silang anak. So doon pa lang sa pagkapanganak ni Kristo ay kamangha-mangha na po, mga kapatid na kayo. Okay, so sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 21, ang sabi nga po, ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. So ito na po yung kwento patungkol po sa pagkapanganak ni Kristo. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan po pala ng Espiritu Santo, no, nagdadalang tao si Maria. At si Jose na kanyang asawa palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Okay, datapot samantalang pinag-isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong sawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Hihiwalay na sana ni Jose si Maria, ngunit sabi nga po ng anghel na nagpakita, no, kay Jose sa panaginip ay huwag daw mangamba sapagkat ano daw dinadalang tao ni Maria ay sa Espiritu Santo. Okay, sabi pa po diyan sa 21, at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga. Kaya bakit po tinawag na Jesus, mga kapatid, mga kaibigan? Sapagkat siya nga po ay tagapagligtas. Sabi nga dyan, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayan. So sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 23, sabi po dito, narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang. Kaya napakaganda po ng pangalan. Isa ring pangalan na pinangalan po ni Kristo ay Emmanuel. So ano daw po ang ibig sabihin ng Emmanuel? Sumasa atin ang Diyos. Kaya nung pagparito ni Kristo sa lupa ay parang kasama na rin po ng mga apostol ang Diyos. Diyos Ama. Dahil nga, sabi nga sa binasa po natin kanina, na Jesus Christ is the express image of God. Kung ano yung ugali ng Ama, karakter ng Diyos, yun po ang nakikita kay Kristo, mga kapatid, mga kaibigan. Okay, so dako po tayo sa halimbawa ni Kristo sa ilalim ng tukso. So ang sabi nga po sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 16, yaman ngang tayo ay mayroong isang lubhang dakilang saserdote
na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Kaya, uh, diyan po natin kikita, mababasa sa talata pong ito na si Kristo po ay tinukso katulad din po natin mga tao. Kaya si Kristo ang pinaka-the best pattern po natin sa ating buhay. Pinaka-the best example para sa atin. Dahil po, nung siya ay tinukso, ay hindi po siya nagpatinag, mga kapatid, mga kaibigan. No? Nung siya po ay dinala ni Satanas doon sa ilang, no? Doon po siya tinukso. Isa ng isang isa na sa mga ginamit ni Satanas, no, sa panunukso. Ano na nga po 'yon? Yung gawin daw ni Kristo na tinapay ang bato. Pero ano pong sagot ni Kristo kay Satanas? It is written, sapagkat nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Merong tatlong tukso, no, na ginawa si Satanas kay Kristo. Ngunit tuwing tutuksohin ni Satanas si Kristo, ano pong sagot ni Kristo? Lagi pong sinasabi niya na it is written or sapagkat nasusulat. Okay? Yan. So, dadako po tayo sa 1 Peter chapter 2 verses 21 and 22. Ang sabi po, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya, na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang. Kaya napakaganda din po ng description o paglalarawan kay Kristo sa talata pong ito, sapagkat si Kristo nga ay tunay nga na naghirap dahil sa ating mga pagkakasala, dahil sa ating kasalanan. Si Kristo ay sabi nga po dyan, hindi nagkasala o nasumpungan man ng daya ang kanyang. Kaya the best pattern and the best example for us ay wala pong iba, hindi si Jesus. Okay? So, ang sabi naman po sa Juan Kapitulo 15, versikulo 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag. So sa talata pong ito ay nagpapakita na si Kristo ay masnurin sa kautosan ng kanya pong. Ganon din po dapat tayo anak, mga anak ng Diyos ay sundin po natin ang kautosan ng ating Ama. Okay, so si Kristo ay siya rin po ang ating tanging pag-asa. Wala po tayong ibang pag-asa kundi si Kristo. Kaya ang sabi nga po sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8, datapwat pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kaya si Kristo namatay po dahil sa atin, namatay para sa atin. At kaya nga siya po ang ating pag-asa. Dahil tayo po ang dapat mamatay, ngunit si Kristo po ang namatay dahil sa ating pagkakasala. No? Siya po ay namatay para sa atin. Okay, sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 27 at 28, ang sabi po dyan ay, at dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Okay, so ang kanyang dugo ay nabuhos
para sa kapatawaran ng atin pong mga kasalanan. Okay, without shedding of blood, hindi po tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. So, yan po ang ginawa ni Kristo para sa atin, mga kapatid. Kaya kung atin lamang na maintindihan, no, ang sakripisyo na ginawa para sa atin ng Panginoon. Kaya meron din po palang karagdagan, nakalimutan ko pong sabihin, no? Si Kristo, sabi nga po sa binasa natin ng una, ay siya po ay naghirap, nagbata. Tayo po ay talagang mga tunay na Kristiyano. Ayun nga, ay susundin po natin ang yapak ni Kristo. Kung siya po ay inusig, no, noong panahon niya, tayo din mga Kristiyano ay handa rin dapat tayo na dumanas ng mapaghirap, pag-uusig. At hindi naman ibig sabihin na pag sinabing sumunod tayo sa yapak ni Kristo, no, na naipako sa cross, ay magpapapako din tayo or maghampas tayo sa ating likod na ginagawa po ng mga tao ngayon. Sapagkat hindi naman po ang ganon ang instruction na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? So, yan po, mga kapatid, mga kaibigan. Marami naman pong paraan ng pagsasakripisyo. Halimbawa, kung nais natin na sumunod sa kanyang yapak, no? Ay sundin po natin ang kanyang kalooban. Alisin natin yung ating sariling kagustuhan. So yan po ay isang halimbawa pagsasakripisyo. At halimbawa, kung nais mong sumunod, no, kay Kristo, ay susundin nga natin ang kanyang kalooban. Halimbawa, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Kalooban din ng Panginoon na ingatan yung ating sarili. Sabi nga sa banal na kasulatan, ang ating pong katawan ay templo ng Diyos. Ngayon, kung nais natin na ingatan ang ating katawan, which is yung templo ng Panginoon, ay kakainin po natin kung ano po yung nararapat para sa ating katawan. Yung hindi po tayo magkakasakit. So, yan po, kung tayo po ay mga tunay na Kristiyano, pag sinabi kasi nga Kristiyano, sila po ay mga tagasunod ni Kristo. So, yan po, dadako na po tayo sa Roma Kapitulo 5, versikulo 10, na sapagkat kung noong tayo ay mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang ama, kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na, ay maliligtas tayo sa kanyang kain. Kung sasariwain po natin ang buhay ni Kristo, siya po ay namatay, siya rin po ay muling nabuhay. Kaya yung nang pangyayari po na yon ay may makukuha po tayong aral at yon din po ay halimbawa ng mangyayari sa hinaharap. So kung tayo po ay naging tapat sa ating Panginoon, tayo man po ay mamatay dito sa sanlibutan, tayo po ay muling bayan din. Kapatid, mga kaibigan. Kaya, sabi nga po dyan, sapagkat kung noong tayo mga kaaway, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayon na nagkakasundo na, ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. So dahil kay Kristo, no, na ipagkasundo, no, kumbaga na reconcile ang tao sa Diyos. Dahil nga sa kasalanan, ay ang kasalanan ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. Pero dahil kay Kristo, ay na-reconcile po muli, mga kapatid. No? So sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang sabi po ay sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Wala po tayong ibang tagapamagitan, no,
mediator between man and God or between God and man, kundi si Kristo. Kaya si Kristo po ngayon, sa mga susunod po nating pag-aaral, ay mapag-aaralan natin na si Kristo ay nasa nakalangit na sanktuaryo, no, sa kabanal-banalang dako at siya po ay namamagitan. So, siya po yung ating tagapamagitan para sa atin. At sa Acts or mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 12, ang sabi po, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit ay binigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan makapagliligtas po na sa atin, kundi ang pangalan lamang po ng ating Panginoon sa Jesus. Sa Colossus Kapitulo 2, versikulo 9 at 10, sapagkat sa kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman, at sa kanya kayo napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Kaya Christ is the fullness of Godhead. Ang Godhead nga po, sa napag-aralan po natin, ay binubuo po ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Okay? So, yan po sa ikalawang Pedro naman, Kapitulo 1, versikulo 16 at 18. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging masaksing nakakita ng kanyang karangalan, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na. Kaya, tinig ng Diyos nung panahon po na si Kristo po ay bininyagan. Meron pong malakas na tinig na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Yan po ay tinig ng Ama. Nagpapakilala, pinapakilala si Kristo, sinisintang anak ng Ama na kinalulugdan ng Ama. Okay? So sa Colossus Kapitulo 1, versikulo 26 at 27, ang sabi naman po, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal, na sa kanila yung minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Yan. Kaya si Kristo lamang yung ating pag-asa. Sabi nga dyan na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Wala po tayong ibang pag-asa ating buhay kundi si Kristo. At sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 19, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kaya, kung atin lamang pong maintindihan, maunawaan, ay grabe talaga po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Namatay siya para sa atin. Namatay siya dahil sa ating pong pagkakasala. Tayo po ay inibig ng Panginoon. At nararapat lamang na ibigin din po natin ang ating Panginoon. At sabi nga po sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15, kung mahal natin or iniibig natin ang Panginoon, ano pong sabi diyan? Ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tayo po ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay susunod sa kanyang pag-utos. Kaya yan po, mga kapatid, mga kaibigan, ay kung nais nating patunayan na mahal po natin ang ating Panginoon, ay sundin po natin ang kanyang kalooban, ang kanyang pag-utos. No? Kaya, bago po tayo magtapos, ay meron din po akong babahagi na maikli lamang na
meron po tayong dapat sundin na mga hakbang na upang magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Dahil dito sa lupa ay maraming ino-offer sa atin ng salibutan, kapayapaan. Pero na pong sabi sa banal na kasulatan, no, ang binibigay na kapayapaan sa atin ng Panginoon ay yung kapayapaan na hindi binibigay ng sanlibutan. Kaya paano po tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan at kaligayahan? So meron nga pong isang kwento na merong isang contest na sabihin na natin parang photojournalism, no? Maraming maraming mga kalahok, no? At ang parang pinakatema ng contest ko na iyon ay peace or kapayapaan. Maraming nag-submit ng mga entries po nila. Merong sunset, merong dagat. Pero ang nadalo po na picture na nakuha ng litrato ay isang ibon, no? Nandoon po sa ibabaw ng puno. At yung puno po na yon ay nasa ilalim ng umaagos na tubig mula sa isang talon. So bakit po kaya yun ang napili na nanalo sa paligsahan? No? So kaya nanalo yon na sa paligsahan dahil uh, yun nga dahil sa kahit sa lakas ng agos ng tubig na dumadaloy mula sa talon, no, ay patuloy pa rin na umaawit itong ibon na kung saan ay kahit na kumbaga sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo bilang mga tao na kahit maraming pagsubok na dumarating po sa ating buhay, ay kumbaga tayo pa rin ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. So yun po ang halimbawa ng isang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa ating pang-araw-araw na buhay. No? So meron nga pong mga hakbang na dapat po tayong sundin, mga kaibigan, para tayo po ay magkaroon ng buhay na kumbaga tunay na kapayapaan at kaligayahan. So ano nga po ang una? So yung una ay kilalanin po natin si Kristo or to know Jesus. Kaya pinag-aralan po natin ngayon si Kristo. So nararapat na kilalanin po natin si Kristo. So sino nga po ba si Kristo? So pinag-aralan na po natin kanina. Siya po ay bugtong na anak ng Panginoon. Siya po ay namatay para sa atin. No? Siya ang ating tagapagligtas. No? At siya rin yung ating tagapamagitan. Marami pang ibang characteristics patungkol po kay Kristo. So yan po ang ating unang hakbang. To know Jesus. Kilalanin po natin si Kristo. At ano po yung pangalawa? Yung pangalawa po ay to trust in Jesus. Siyempre, kung tayo po, kung kilala na natin si Kristo, ay tayo po ay magtitiwala sa Kanya. So, meron nga rin pong isang kwento ulit na merong isang barko na naglalayag sa dagat. Napakalakas po ng alon, napakalakas ng hangin, na para bang bumabagyo. No? Ang mga pasahero ay nagpapanik na. Pero meron silang nakitang isang bata na naglalaro. Masaya pa rin naglalaro. Ngayon, tinanong po nila yung bata, um, bakit bakit naglalaro ka pa rin?
Di mo ba nakikita na parang bumabagyo na, ang lakas ng hangin, no? Ang lakas ng ah, alon. Ano pong sagot ng bata? Hindi daw po siya natatakot. Bakit? Bakit hindi siya natatakot? So yun po ang tanong ng mga tao. Bakit hindi ka natatakot? Okay? So alam niyo po kung anong sagot ng bata? Hindi siya natatakot dahil ang kanyang ama ay yung kapitan ng barko. So ganun din po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, no? Ay hindi po dapat tayo matakot kung ano man ang magyari sa ating buhay. Tayo man po ay dumanas ng mga pagsubok, kahirapan sa ating buhay, ay wag po tayong matakot sapagkat no, si Kristo po ang kapitan ng ating buhay. No? Siya po ang kumbaga, siya po ang driver ng ating buhay at hindi po tayo papahamak ng Panginoon. Basta tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. No? Ayan. At yung pangatlong hakbang po, no, ay kilalanin po natin ang ating mga kasalanan. Kilalanin po natin yung ating kasalanan. Ano ba yung ating nagawa? Ano po yung ating nagawang kasalanan? At ang sabi nga po, no, sa 1 John chapter 1 verse 9 or 1 verses 8 and 9, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. The truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, tayo daw po ay sinungaling, dinadaya daw po natin ang ating sarili. And kung i-confess daw po natin ang ating kasalanan, matapat ang Panginoon na tayo po ay patatawarin sa ating mga pagkakasala, lilinisin sa ating mga karumihan. No? So yan po ang pangatlong hakbang. At yung last na hakbang upang tayo po ay magkaroon ng tunay na kapayapaan at kaligayahan ay tanggapin po natin ang ating Panginoon na si Yesu Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. No? Bakit tagapagligtas? Because I must believe or we must believe that He died in my place. Kaya tanggapin po natin na si Kristo ay ang ating tagapagligtas dahil siya po ay namatay dahil sa atin. Namatay para sa atin. At tanggapin po natin ang ating Panginoon na bilang ating Panginoon. No? Dahil sabi nga po, as our Lord, Master, and Ruler, we must obey His. Sabi nga, if you love me, keep my commandments. So yan po yung karagdagan na apat na hakbang upang tayo po ay magkaroon ng tunay na kapayapaan kaligayahan. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon sa tanghaling pong ito sa pag-aaral po natin sa kanyang mga salita. No? Nawa ay maging aral po sa atin ang buhay ni Kristo. Kaya sabi nga po sa 1 Kapitulo 5, versikulo 39, taliksikin natin ang banal na kasulatan. Dahil yun po nagpapakilala sa Kanya. Kinakailangan tayo po ay magkaroon ng karakter na katulad po kayo. Kaya pagpalain po tayo sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Joe Mark, sa mensahe nating napakinggan. At that was all about the second person of the Godhead, God of the Son, Jesus Christ. At kung ano ang role niya, bakit napakahalaga ng role na ginampanan ni Jesus Christ. And that was hindi ko na ilagay kagad yung spotlight. At that was for our salvation. Kaya nagpapatunay yan na may kanya-kanya identity ang Diyos, God the Father, yung mensahe ni Brother Jess, and now God the Son. And we really know
we now already know kung ano ang part nila doon sa kaligtasan. So, maraming salamat, Brother Jomart, at binigyan din tayo ng tips kung paano tayo makalapit sa ating Panginoon, paano natin makamit ang kapayapaan na nagmula sa langit at ninaismagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo. So, pagpasensya niyo po, I am not in our home today. May biyahe po kami, kaya nasa sasakyan lamang po. So far, wala po akong nakitang prayer request doon sa ating live streaming. At sa mga kapatiran po natin nasa ating live streaming, thank you for watching. At kung may mga prayer request po kayo, ay pwede naman po kayong mag-submit ng inyong mga prayer request. And now, Brother Jomart, dahil wala si Brother Jess, may request you to pray for the closing prayer. At ganun din po may mga nais tayong ipanalangin, paki-include na lang po before po natin mapakinggan ang closing song. So, I would like to call you, I would like to give back the time to Brother Jomart. Okay, tayo po ay manalangin. Ang mga banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagpapala na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ito. Kami po ay nakapag-aral muli ng inyong pong salita. Now po ay may tatak po namin sa inyong mga puso't isipan at maging aral po sa bawat isa sa amin para po sa inyong pong araw-araw na buhay. At now po ay bigyan po rin ng pagalingan ang pong mga manonood. Meron ba pong may sakit, hindi po silang pagalingin, physical at spiritual. Bigyan niyo po ng mabuting pangatawan, kalusugan at kalakasan upang makapagpatuloy po sa paglilingkod sa inyo. At dinadalangin din po namin na patuloy niyo po kaming gabayan sa mga susunod po na pag-aral at gabayan niyo po rin ang mga manonood na sila din po ay maliwanagan lalo na po sa mga katotohanan sa banal na kasulatan. At patawarin niyo po kami sa inyong mga pagkukulang at pagkakasala, sa inyong mga pag-iisip, panalatan sa mga pag-kilos, at ingatan niyo po ang bawat sa amin, dilayo sa lahat ng mga disgrasya, kapamakan, at mga sakuna, ganun po mga manonood, na makakaranas po ng bagyo, niyo po silang ingatan. At nawa po, inyo pong dinggin ang aming pong panalangin, na ay makarating po sa luklukan ng awa, at ito po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Jomart, sa panalangin din sa ating mga prayer request. At ganun din dato sa closing prayer of this program. Once again, maraming salamat. Sorry, hindi ko pala nalilipat ng spotlight. Okay, so before tayo magtatapos ay makakarinig tayo ng isa pa pong awit. At ito ay closing song po ng ating program. Here in His word, His children.
Amen. And I would like to thank Pangasinan Church for rendering that song, Come to the Savior, Make No Delay. Lumapit tayo sa ating Panginoon nang wala ng pag-aantala because this is the day of our salvation. Once again, maraming salamat sa ating lahat na nanonood, nakatungay sa ating programa sa umagang ito. At I'm so sorry, hindi ko nakikita yung ating mga viewers kasi po wala po yung data namin. Pag ginamit ko yung ating data, hinihina po ang data ko sa Zoom. Kaya, anyway, maraming salamat kay Brother Joe Mark na nagbigay sa atin ng mensahe sa tanghaling ito at ganoon din sa ating mga manonood. And I would like also to encourage everyone to please help us spread this message para marami po ang mabiblessed by sharing this video to others or by resharing again this video. At I would like to invite you once again on our next program and that will be on Thursday. Makasama natin, I think, si Brother Jess. Sa ating next episode po, Thursday, the same time po at 12 noon time. Don't forget, noon time po, kaakibat kasabay na ating panananghalian, ay bigyan din po natin ng pananghalian na ating spiritual na buhay. At dito po nagtatapos ang ating programa. So maging ito, pagpalain po tayong lahat. Bye-bye everyone. At once again, thank you Brother Joe Mark sa iyong panahon. So bye-bye po. That ends our program.